Ito. Size B parang medyo malaki. Ano ang iniisip mo tungkol sa size A? Size talaga ako. Alam mo ba kung paano magnegosyo? Kukunin ko yan. Yung itim na may puntes. Sige, sige. Tingnan mo lang ang mga mata ko. Ang iyong mga dibdib ay punong-puno. Size sigurado yan. Importanteng anunsyo. Ang tagapagmana ng Fu Group, si Fu Shailen, ay nag-aalok ng malaking gantimpala para mahanap ang kanyang asawa. May nakilala siyang babae 5 months ago. Ngayon ay desperadong hinahanap niya ito. Ang anunsyo ng nawawalang asawa, ika-5 na ito. Hindi pa rin ba nakikita ni Mr. Lin ang babaeng iyon? Para lang itong laro ng pusa at daga, sa pagitan ng presidente at ng asawa niya. Maganda ang buhay ng babaeng ito. Kung mabubuntis siya, hindi na siya mag-aalala habang buhay. Ang tiyan mo, 7 o 8 na ang buwan. Hindi. 5 buwan pa lang. Pero, buntis ako, ng triplets. Ano? Ang triplets ay delikadong pagbubuntis. Nasaan ang ama? Paano ko hahayaang mag-isa kang magbenta ng lingiri dito? Ang ama ng anak ko ay hindi pa alam. Taon-taon ka nang nakikikain at nakikinom ng libre. Ngayon, panahon na para magpakita ka ng respeto sa iyong tito. Hindi ako inutil. Papasok ako sa trabaho para kumita ng pera. Bago ko pa man matapos ang high school. Ang bawat sentimong kinita ko ay kinuha ninyo ng tita ko. Mas mabuting pagsilbihan mo ng mabuti si Mr. Lee. Kung hindi, hindi kita pakakawalan. Boss Lee. Sinasabi ko sa iyo. Nilason na kita. Huwag kayong mag-alala, lahat. Kahit mag-isa lang ako, gagawin ko pa rin ang lahat para alagaan kayo. Imposible. Ang lalaking ito ay napakasamang tao. Hindi siya umaako ng responsibilidad sa pagbubuntis. Sa sobrang init ng araw, pinapagawa pa niya sa buntis na babae ang kumita ng pera. Pangulo Fu, hinahanap na namin ang lahat ng babae sa lungsod, pero wala pa ring balita. Hanapin pa ninyo. Napakaawa naman. Kaya nga kailangan kong magtrabaho pa para mabuhay. 2 ang kukunin ko. 2 nito ang ibigay mo sa akin. Ito. Lahat ng ito ang kukunin ko. Limang buwan na. Walang balita tungkol sa batang babae. Wala ka bang naaalala sa itsura ng babae? Sobrang lakas ng gamot na binigay mo sa akin noong araw na iyon. Nang magising ako, wala na akong maalala. Wala akong pakialam. Sa loob ng 3 araw, dapat kang magpakasal. Pasukin ninyo sila. Isa lang ang piliin mo. Ano ba ang nangyayari? Gusto ng matandang ginang na pumili ka ng mapapangasawa. Tapos, magdala pa kayo ng isa pang batch. Pangulong Fu. Hindi naman si Lola makulit.
Kung gusto ninyo talaga ang mga lalaking ito, tatanggapin ko na. Tungkol naman sa bata, mampan na lang natin mamaya. Lola, may mga gagawin pa po ako sa trabaho. Aalis na po ako. Hoy, teka. Hello, bili ng alak, bili ng loto. Ang laki na ng tiyan. Bawal ang pagtitinda ng alak ng pribado rito. Tigil. Ang babaeng ito. Pangulong Lin. Maglalakas loob kang mabangga si Master Lin. Ikaw ang nakabangga sa akin. Master Lin, patawad po. Aalis na po ako. Fu Shailen, ngayon, kailangan mong pumili ng isa para pakasalan. Pakakasalan ko siya. Ano? Ang babaeng ito, single ka ba? Oo. Single ako. Pero, sa totoo lang, ako. Buntis na siya. Tapos, ang ama ng bata. Ang ama ng bata, hindi ko alam. Talagang walang puso ang lalaking iyon. Wala siyang pakialam sa kanila. Dapat mong pakasalan siya. Lola, gusto ninyong magpakasal ako dahil gusto ninyo ng apo. Mayroon na nga rito. Libre ang isa, kung bibili ka ng isa. Hindi ba't maganda? Buntis ako, pero triplets. Kung ganoon. Para itong bili isa, libre 3. Sa tingin ko. May punto ka. Boss, buntis siya ng anak ng iba. Hindi ka ba niloloko? Tatawanan ka ng mga tao kapag nalaman nila. Manahimik ka nga. Kung mapapangasawa niya ang ating pamilya, Fu. Apo ko na rin iyon. Pagkapanganak ng bata, itatapon kita. Isang maluho at napakagandang kasal. Miss, libre ka ba? Kunin na natin ang aming marriage certificate. Hindi, tinanong mo ba ako kung ano ang opinyon ko? Pasensya na. Pinapakilala ko ang sarili ko. Ako si Fu Shailen, ang nag-iisang tagapagmana ng Fu Group. Sulit. Pwede mo bang iusog ang paa mo? Naapakan mo ang tiket ko sa loto. Ang mga tiket na ito sa loto, bibilhin ko silang lahat. Miss, basta pumayag kang pakasalan ako. Ikaw na ang magiging Fu Group. Young Madam, asawa ng isang mayamang CEO. Ang pamilyang Fu. Kaya ikaw pala yung araw-araw na naglalakad-lakad sa buong syudad. Nagpupunta-punta, at naghahanap ng asawa saan man. Wala ka pa namang asawa. Tapos sisimayin mo na lang ako sa kasal. Ang sama mo naman. Basta pakakasalan mo ako. Matutulungan kitang mahanap ang ama ng bata. Hindi lang iyon, magbibigay ako sa iyo ng malaking halaga. Kung magdiborsyo tayo sa hinaharap. Tama siya. Hindi ko kaya, nabuhayin ang 3 batang ito. Sa sahod ko lang. Hindi ko naman kailangang tuparin ang mga obligasyon ko sa kasal, di ba? Hindi naman ako ganun kasama. Sige.
Pumapayag akong pakasalan kita. Mr. Fu. Nanalo ka, nanalo ka. Nanalo ng ano? Kahapon, bumili ka. Ticket sa lottery ng babaeng iyon at nanalo ng 30 milyon. Mukhang tama ang napangasawa ko. Hatid mo ako ng swerte. Kunin mo na ang premyo. Kukunin ko ang tawag na ito. Sige. Hello. Hoy, ikaw na bata. Nasaan ka na? Ipinakilala ka ng tito mo sa may-ari ng steel mill. Alisin mo na agad yung bata sa tiyan mo. At bumalik ka para may kasal sa kanya. Pasensya na po, may asawa ko. Ano? Bruha ka. Ang lakas na ng loob mo, ha? Akala mo ba hahayaan kitang? Batang babaeng yun, binabaan ako ng telepono. Magaling, magaling. May apo na akong babae. Halika rito. Kiyoshi, ang pulse heiress na ito, ay ibinibigay sa manugang na babae ng pamilyang Fu. Mula ngayon, ang pamilyang Fu ang magiging sandalan mo. Ito ang iyong tahanan. Ang tahanan ko. Hindi, masyadong mahalaga ito. Hindi ko matanggap. Kunin mo na, kung hindi, para mong hinahamak si Lola. Sige po. Simula ngayon, pamilya na tayong lahat. Kayong dalawa, dapat kayong mamuhay ng maayos. Opo, Lola. Sige, ngayon ang gabi ng kasal ninyo. Hindi na kayo guguluhin ni Lola. Ano? Lola. Buntis si Cheoxi, natutulog sa iisang higaan sa gabi, natatakot akong maabala kayo. Anong iniisip mo, bata? Hiningi ko sa inyo na. Para maasikaso mo siya ng mabuti, kaya kayo magkasama sa iisang higaan. Ano ang iniisip mo? Iyon, huwag kang mag-alala, wala akong gagawing masama sa iyo. Alam ko, pinakasalan mo lang ako para mapasaya si Lola. Napaka-inconvenient para sa iyo, tutuyuin ko ang buhok mo. Bakit mo ako tinitignan? Sige, oras na para matulog. Tama. Ito. Heto. Pinakasalan kita. Para lang may makain ang 3 anak ko. Ang iba pa na hindi akin. Hindi ko nahihingi. Binili yan ni Lola para sa'yo. Suotin mo na lang. Tapos, pag nag-divorce tayo, isasauli ko sa'yo. Huwag mo nang lagi sinasabi yung diborsyo. Matulog na tayo. Lola, ito ay. Simula ngayon, ang lahat ng iyong pagkain ay profesional na. Ay aayos ni Dr. Zhang. Magandang araw po, Ginang. Tara na, subukan mo. Bakit ka umiiyak? Hindi ba masarap sa panlasa mo? Hindi naman. Ang bagay na ito. Ang sarap-sarap nito. Payat na payat ka naman habang buntis. Marami ka sigurong pinagdaanan. Mas malala pa sa hayop ang ama ng batang iyon.
Kumuha ka pa kung gusto mo. Kiyoshi. Paniguradong morning sickness yan. Shilin, puntahan mo at tingnan mo siya. Ayos lang ako. Ang batang ito, bakit siya rin ay sumusuka? Kakaiba naman ito, bakit sumusuka si Kiyoshi? Para din akong masusuka. Kiyoshi, ayos ka lang ba? Maayos ka lang ba? Dr. Zhang, tingnan mo ang apo kong babae. Sige po. Pakitingnan din po ako pagkatapos ninyo sa kanya. Bakit parang gusto ko ring magsuka? Mr. Fu, huwag kang mag-alala. Yan ay Kuvaid syndrome. Kapag ang isang buntis ay may morning sickness, maaaring makaranas din ng morning sickness ang ama ng bata. Ama ng bata. Ano kaya ang mali? Marahil ay dahil sa irregular na oras. Lola, masyado kayong biased, magmadali kayo. Tulungan ninyo si Kiyoshi bumalik sa kanyang kwarto para magpahinga. Tama, hindi mo kailangang gawin iyon. Lola, ayos lang po ako. Kiyoshi, buntis ka na ngayon, dapat magpahinga ka ng husto. Lola, parang hindi ko na kaya ang mga masasarap na pagkain. Kung matagal akong nakahiga sa kama, natatakot ako na maapektuhan ang paglaki ng sanggol. Di ba, anak? Tama, kagabi, nagbasa ako ng mga libro tungkol sa pagiging magulang, at ganoon nga talaga. Tapos, paano kung si Lola ang sumama sa iyo sa pamimili? Tawagan at linisin ang shopping street. Gusto kong mamasyal sa pamimili kasama ang aking apo sa bata. Hindi na kailangan, Lola. Kung ayaw mo nang mamimili, dadalhin ka ni Lola sa isang resort sa tabing dagat. Hindi rin kailangan ni Lola. Sige, paano kung mag-beach tayo sa isang yacht? Tama lang, malinis pa naman ang dagat sa paligid. Talaga, hindi na kailangan. Iyan lang ang naiisip ni Lola. Mga gawain, iyan lang talaga ang meron. Kiyoshi, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi mo kaya balak pumunta sa buwan, ano? Nako, buntis ka. Masyadong delikado. Ang pagpunta sa buwan ay kailangang maghintay hanggang matapos kang manganak. Kung kaya mo naman ang mga pisikal na pangangailangan, maayos ko iyon. Lola, ayoko nito. Ang gusto ko lang ay lumabas at magtrabaho. Magtrabaho. Kontrata lang ang kasal namin ni Fu Shailen. Maaaring magdiborsyo kami balang araw. Ikaw, magtitinda ka pa rin ba ng tiket ng loterya? Ano pa ba ang gagawin ko? Bakit kailangang magbenta ng tiket ng loterya? Dahil mahilig magtrabaho si Kiyoshi. Shilin, sa Fu Group, pagbigyan mo siya ng trabaho. Pero, huwag mong pagurin. Sige po. So, magkano ba ang sahod ko? Anong sahod? Ang buong pamilya Fu. Lahat yan ay pag-aari mo na. Kukuha ka ng kasing dami ng gusto mo. Magandang araw po, President Fu. Ginang, narito po ba kayo para inspeksyonin ang kumpanya? Narito ako para magtrabaho. Ayusin ang trabaho para sa kanya. Opo, Mr. Fu. Salamat po, Kalihim Song. Gayon din, ang aking pagkakakilanlan, huwag ninyong sabihin sa iba. Bakit? Ikaw, kayong mga walang utang na loob, ni hindi ka karapat dapat kumain. Anong ginagawa mo? Oras ng pahinga, bakit hindi ako pwedeng kumain? Kiyoshi, nakita ko na ang employment file mo. Buntis ng hindi kasal, ni hindi alam kung sino ang ama ng sanggol. Ang isang tulad mo, na magulong personal na buhay. Paano ka nababagay sa Fu Group? Lalo na't karapat dapat sa posisyong ito. Personal kung usapin ito, walang kinalaman sa trabaho. Bukod pa,
Ang HR ang nag-empleyo sa akin. Hindi ka sumusobra. May lakas ka pang sumagot. Bakit mo sinasaktan ng mga tao? Pinagbibigyan na nga kita. Sa buong angkan ng Fu, sino ang may lakas ng loob na sumagot sa akin? Tama, ang aming hero, ang pinakamamahal ni Gifu. Mula ngayon, siya pa rin ang may-ari ng buong kumpanya natin. Gusto ni Fu Shailen si Mohiro. Bakit niya ako pinakasalan? Ang pag-offend kay Hiro ngayon ay pag-offend kay President Fu. Hindi ka karapat-dapat sa Fu Group. Sige, bakit pa kailangang makipagtalo sa isang buntis? Ngayon, ako ang magdedesisyon para kay Shailen. Palayasin ang babaeng ito sa Fu Corporation. May kontrata ako, permanenteng empleyado ako, hindi mo ako pwedeng tanggalin. Buntis ka, ikaw lang ang magpapabagal sa lahat. Sino ba ang may-ari ng? Anong klaseng tanga ang kumuha sa'yo sa kumpanya? Sa tingin ko, pwede tayong umalis ng sabay-sabay. Tama ka, tama si Ate Hiro. Ginagawa natin ito para sa kumpanya. Alisin ang mga parasito, paalisin si Kiyoshi sa kumpanya. Gumawa ako ng bird's nest soup, para pampalusog kay Kiyoshi. 3 ang dinadala niyang sanggol. Pero wala pa siyang 100 pounds. Marami na siyang pinagdaanan. Pinakasalan mo na siya, dapat mong alagaan siya ng mabuti. Kailangan mong maging mabuti sa kanya. Sige, gagawin ko, Lola. Totoo, buntis ako, pero natapos ko naman ang lahat ng trabaho ko, at lahat ay nasa oras. May lakas ka pa ng loob na banggitin ang trabaho. Hindi ka naman efficient, at high school diploma lang ang meron ka. Kung hindi ka nakapasok dahil sa koneksyon, sino ang maniniwala? Eksakto. Kami sa Fu Group, kailangan kahit bachelor's degree man lang. Sa isang high school diploma lang ang meron ka. Kung kumalat ang balita, iisipin ng mga tao na kulang sa talento ang Fu Group. Ilang college graduates ba ang nasa labas? Lahat desperadong makapasok sa Fuz. Alam mo ba, para sa posisyon mo, alam mo ba kung ilan ang nag-aagawan? Pakinggan mo ang payo ko. Mag-resign ka na lang. Huwag mong pabagalin ang team namin. Eksakto. Mula ngayon, kapag may mga proyekto tayo, sino bang gustong maging partner ng buntis? Ayokong maghintay sa isang buntis. Kumuha na lang tayo ng may kakayahan. Sige. Kung ganun nga, ako na lang ang pupunta. Hoy, sandali. Bago ka umalis, kailangan nating ayusin ang mga bagay. Magkano ang nakuha mo mula sa kumpanya? Ngayon lang ako nagsimula, paano ako makakapagsamantala sa kumpanya? Hindi mo masasabi, Leo yan. Kalkulahin kung magkano ang kabuuang utang niya sa kumpanya. Sige. Nakalkulo ko na, 1 araw lang pumasok si Kiyoshi sa kumpanya. At gumamit ng tubig ng kumpanya, kuryente, papel, mga kagamitan sa trabaho, at mga nutritional meal. Kapag pinagsama-sama lahat, ang total ay $1,743. Okay, Kiyoshi, bilang mga kasamahan, babawasan ko na lang para sa'yo. $1,700 na lang ang babayaran mo. Buong araw akong nagtrabaho, ni piso wala akong nakuha. Wala talaga akong nakuha, tapos babayaran kita ng $1,700. Makapasok sa Fu Group, biyaya na yun. Swerte mo na mayroon ka. Anyway, ngayon, hindi ka aalis hanggat hindi mo ako binibigyan ng pera. Wala akong pera. Kahit meron ako, hindi ko ibibigay sa'yo. Wala kang pera, kaya naman pala nagugilty ka. Nakaw din ba ang ginawa mo sa kumpanya? Hindi ako. Hindi mo ginawa, kailangan nating maghanap para malaman. Huwag kang magloko, buntis ako. Ang sakit. Sister Hiro, si Kiyoshi ay personal na bisita ni Secretary Song. At siya ay buntis. Kung hindi, kalimutan na lang natin ito. Anong kinakatakot mo? Ako ang bahala, halugugin siya. Ang makakita nito, gagantimpalaan ko ng malaki. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan.
Huwag, huwag, huwag mo akong hawakan. Huwag, huwag mo akong hawakan. Nahanap ko. Kwentas ng Agarwood. Talagang may ninakaw ka, Kiyoshi. Paboritong bagay ni Kuya Shailen ang kwentas na ito. Ang lakas ng loob mong nakawin ito. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Akin yan. Ibalik mo sa akin. Kiyoshi. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Huwag. Tumigil ka. Huwag mo akong hawakan. Pakiusap. Tumigil ka. Nahanap ko. Kwentas ng Agarwood. May ninakaw ka talaga, Kiyoshi. Ang Agarwood bead na ito ang paboritong bagay ni Kuya Shailen. Paano mo nakuha yan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Akin yan. Ibalik mo. Kiyoshi. Diyos ko, nandito talaga si Mr. Lin. Nandito rin ang matandang madam. Ginoong Lin, hindi po kami nagbubulakbol. Lahat po ito dahil kay Kiyoshi. Buntis lang naman siya, umaasa sa malaking tiyan niya. Hindi lang siya maayos magtrabaho. Ngayon nang aapi pa siya kay Ate Hiro. Pinaparusahan lang namin siya para sa inyo. Ama po, Ginoong Lin. Aalagaan namin siya kaagad. Huwag kang magalit. Kuya Shilin. Kiyoshi. Ayos ka lang. Kuya Shilin. Pinagtripan mo ba siya? Hindi, Kuya Shilin. Siya, buntis na nga, hindi pa maayos magtrabaho. Pabigat pa sa pagkain ng kumpanya. Ginagawa ko ito para sa kumpanya. Dinidisiplina siya. Anong karapatan mong pakialaman ng asawa ko? Masakit ang tiyan ko. Dumudugo ako. Ano? Imposible yan. Mahinang tulak lang ang ginawa ko. Siguro mahina ang pangangatawan niya. Magmadali, dalhin niyo siya sa ospital. Kung may mangyari man kay Kiyoshi, hindi kita patatawarin. Lola Fu, tumigil ka. Anong karapatan mong apihin ang aking manugang? Kung may mangyari man sa kanya, hindi sapat ang buhay mo para bayaran ito. Sister Hiro, ano ang sinabi ng matandang ginang? Manugang. Mr. Fu, 5 buwan ang nakalipas. Ang babaeng hinahanap nila. Maaari bang si Kiyoshi? Talagang imposible. Hindi maaaring si Kiyoshi. Ang isang buntis na may pangmatagalang malnutrisyon. Hindi makapagbuntis ng 3 anak. May panganib ng pagkalaglag. Ano man ang mangyari, kailangan nating iligtas sila. Nagising ka na. Lola. Salamat naman. Salamat sa Diyos, nagising ka rin. Ang bata. Mabuti ang bata. Sabi ng doktor, malusog ito. Muntik na yun. Bilang mga miyembro ng pamilya, napakapabayaan ninyo. Lalo na ang ama ng bata. Kailangan ninyong maging mas maingat sa susunod. Yun, Dok. Sige, Dok. Mag-iingat ako. Magpatingin ka, kasama ang tatay ng sanggol.
Sige, bilisan mo. Honey, tulungan mo akong itaas ang shirt ko. Hindi na, salamat. Kaya ko nang gawin mag-isa. May anak na kayong dalawa. Nahihiya ka pa rin. Paano kung ako na ang gumawa? Ito ba ang tatlong sanggol? Oo, tingnan mo. Ang gwapo na niya ngayon. Hindi ba, gwapo siya? Sa magulang na kagwapuhan at kagandahan, paano pa magiging pangit ang anak? Ano ba itsura ng ama ng bata? Malusog ang lahat ng tatlong sanggol. Normal din ang kanan ng kanilang puso. Tara, Tay, subukan mo. Pwede kang humiga at makinig.